Hi guys, this is John Wilson and you're watching PBA Drop Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan nyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Malaking bagay din ang 3 position sa PBA dahil bukod sa outside shooting ay pwede din maging dependent ito ng mga wing imports. Kaya kung may mga PBA teams ngayon na nag-i-struggle, ang kanilang mga small forwards ay pwede i-consider ang mga nasa list natin ngayon. Ito na nga po at sisimulan na natin. Sa rank 10 na yung 6'3" na si JP Berencion. Kung veteranong efficient 3-point shooter ang biglang hahanapin ng isang PBA team, ay pwede nila i-consider si JP. Siya din ang masasabi kung may isa sa quickest release sa list na to. Sa rank 9 na yung 6'2" na si Alvin Capobres. Kung 3&D na aggressive ang hahanapin ng isang team, ay pwede nila i-consider si Capobres na pwede din magbigay ng instant scoring dahil sa kanyang slashing. Isa din siya sa pinakabata sa list na to. Sa rank 8 ay 6'2" na si Kit Agubida. Kahit medyo nag-gain na ng weight si Kit, ay pinakita niya na effective pa din siya sa scoring inside at outside para sa Makati sa last MPBL. Kaya't kung veteran of the ball scorer ang hahanapin ng isang team, ay saktong si Agubida yun. Sa rank 7 ay 6'3" na si Leo De Vera. Isa na si Leo sa most versatile forward ngayon sa PBA 3x3. Alam naman natin na may reliable outside shooting si Leo. Pero bukod sa maaasahan siya sa pick and pop plays, ay pwede din siya maging decent interior defender na pwede na niya magamit sa 5v5. Sa rank 6 ay 6'4" na si Robbie Celis. Sa MPBL naman, ang masasabi kong naging most versatile forward last season ay si Celis. Dahil kaya niyang laruin ng 3-spot gamit ang kanyang liksi, handles at outside shooting. Pero may strength din siya ng isang power forward na kaya makipagbungguan sa ilalim. Kahit kung veteran combo forward ang biglang hahanapin sa PBA, ay pwedeng i-consider nila si Celis. Sa rank 5 ay 6'3" na si Bam Gamalinga. Reliable 3&D din si Bam ngayon sa PSL, lalo na sa kanyang high post game. Kahit kung veteran na may PBA championship experience naman ang hahanapin ng isang PBA team, ay pwede nila i-consider si Gamalinga. Sa rank 4 ay 6'4" na si Matt Salem. Isa din sa X-Factor ng TNT si Salem kung bakit patuloy nilang dinodominate ang PBA 3x3. Kaya kung solid pick and pop partner ang kakailangan ng isang PBA team na pwede din laruin ang 4 position, ay pwede nila i-consider ang combo forward na si Salem. Sa rank 3 ay 6'3" na si John Wilson. Kahit sabihin natin na medyo nagkakaedad na si John, ay siya pa din ang masasabi kong best scorer sa list na to. Kahit kung veteran instant scorer na small forward ang biglang kakailanganin ng isang contender, ay dapat i-consider pa din nila si John Wilson. Sa rank 2 ay 6'3" na si Nico Salva. Nag-gain na ng weight si Nico, pero mas physical at veterano na ang laro niya ngayon. Kahit kung veteran presence lang ang kakailanganin ng isang PBA team, ay pwede bigyan uli ng chance si Nico makabalik sa 5v5. Sa rank 1 ay 6'3" na si Samboy De Leon. Dahil sa loaded wing rotation ng TNT, ay nagpabalik-balik si Samboy sa 5v5 at 3x3. Pero ngayon na nasa PBA 3x3 uli siya, ay pwede siya i-consider ng mga teams na kinukulang pa din sa wing scorer. Mas tumaas na din ang confidence niya dahil sa success na nakakamit ngayon ng TNT sa PBA 3x3. May ilan nang nare-relegate sa unrestricted free agent ngayon sa PBA. At may ilan din posibleng ma-release, kaya posible din na meron dito sa ating list ang makuha uli sa PBA. Hanggang sa susunod na lang mga ka-Draft Room.